So, yeah, there you go, guys. Mag-live na naman tayo. Mag-live na naman tayo habang ako ay umiinom ng Choco Mocha. Diba? Anong date ngayon? 14. So, 14, pero 13 siya na-expired. By the way, guys, yung mga ganito is meron pa yung extension like a month. Yan. But usual, dapat kahit sa extension, hindi na siya kinukonsume. Why? Because I said so. No, it's not. To avoid food poisoning, that is really the thing that we need to always remember. Na kapag expired na yung isang bagay, we shouldn't consume it. Even sasabihin nila, ano lang naman to, is this powder drink, but even sabihin nila na pwede mo pa yan i-consume within a month kasi meron pa naman talaga yung interval bago yung talagang masira yung pagkain, but it shouldn't be consumed like that, diba? Kaya nga sa US may mga nakikita kayong nagba-vlog that marami silang nakukuha sa mga basurahan, which yung basurahan naman is malinis and talagang yung mga tinatapon nila is talagang mga bago pa. And yeah, because they are already outdated or out of fashion. Kung sa ibang bansa is sinisale yun because it's already in further reduction na talagang out of season sale na, instead na ibenta pa nila hanggang sa maubos yon, 'di ba? Kung sa pagkain is expired na, talagang itatapon nila yon kahit pwede pa siyang gamitin, or sabihin natin na meron pang interval na 1 month kung regarding sa pagkain is because the issue of food poisoning. Of course, 'di ba, saan magrereklamo pag sa food poisoning is doon sa establishment and doon sa product, doon sa establishment mismo, kasi why you consume it still, na consume mo outdated na. So ganun, guys, kaya tinatapon na lang nila sa basurahan. Yung nakikita nyo ng mga nakukuha nila sa basurahan na talagang mga new items pa is mga outdated na yon. It's not in the collection na ng current. Kumbaga, like yung mga bagong labas ngayon na season, it's summer sa Pilipinas, halimbawa summertime, so ibang collection yan na meron, 'di ba? When it comes to the summertime last year, iba yung composition ng mga style this time, even the color, mas lighter yung color. So yung last year pa or last a year ago, last 2 years ago na mga sale na mga item na nandyan pa na hindi nabebenta, they were gonna throw it kasi outdated na. So ganun yung ginagawa nila, and kaya nilang itapon yun just because why? Unang-una, mura lang yung mga cost ng mga ganon, diba? Nagmamahal lang talaga siya kasi through the transportations, yung nagagamit na expense sa mga workers, 'di ba? Yung nag-assemble noon, pero murang-mura 'yon. Kaya nilang itapon ng ganon, 'di ba? Kasi doon pa lang sa price noon, habang nasa regular price siya, is nabawi na nila yung prices noon. Kasi nga almost mag-double, mag-triple yung prices din naman noon. Alam ba natin kung magkano yung cost lang talaga nun? Example, yung palay, 'di ba? Sila yung nagtatanim, yung mga farmers, but then nabibili lang siya ng murang-mura. It's like that. Kaya pag binenta na siya sa market, double, triple, 'di ba? Yung price. So doon pa lang yung mga businessmen, entrepreneurs, nakabawi na, 'di ba? Bago halimbawa masira yung bigas, halimbawa lang, example, nagkabaha, nagkaganto, nagkaganyan, so nasira yung bigas, yung palay kasi naimbak masyado, 'di ba? Hindi na napansin. And that's the thing, na nakabawi na rin sila. And sino ang talagang by the way, kung marami rin naman silang nakukuha from the mismong source, like halimbawa yung farmers na may bukid, di tiba-tiba rin sila when it comes into
having yung income nila, 'di ba? But kaya nagmamahal siya dahil sa pagpasa-pasa, kaya yung mga items kayang-kayang i-sale ng murang 90%, mga ganun, and yun nga, itapon na lang nila if it's really outdated na, diba? So mga foods, yung mga mag-expired, yung iba, may ano rin kasi yan, may policy or business approval, food and drugs, 'di ba? Na kailangan talaga is nag-spot check din yung mga workers ng Ministry ng Food and Drugs regarding kung sa mga kahit beauty products or foods, nag-spot check din talaga sila when it comes into their job, na chine-check din nila if nagbebenta ba ng expired or hindi naman. So that's the thing that they are doing. Yeah, so don't be shocked kapag merong mga nag-spot check na from the government to your establishment, halimbawa worker ka, because that is their job also na mag-spot check, especially kapag meron silang na-receive na complaint, and that's the time that we're gonna check you. It's usually happening naman sa restaurant kasi makikita natin if really they have a good na kitchen or drainage, may mga ipis, may ganyan. So, pwede mag-complain and ipasarado yung establishment. Kaya napakahalaga ng cleanliness sa isang establishment, as well as yung mga ginagamit na mga foods, mga ingredients na dapat talaga is nasa good na condition. Alright? So, and mahal talaga yung penalty if nahulihan ka na gumagamit ka ng mga expired na gamit or mga binibenta mo pa yung expired. It's really mahal yung penalty. Kaysa magbayad sila ng penalty to the government na mahal, tatapon na lang nila, 'di ba? Kasi kumbaga nakabawi na sila sa cost noon. Nakabawi na sila sa cost noon sa